Mainit pa rin ang usapin kung paano nga ba nakuha ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang sinasabi niyang Cabral Files. Tila mahirap na rin patunayan kung tunay nga ba ang hawak ni Leviste dahil wala na si ex-DPWH Yusek Cabral. Narito ang umaabanteng balita ni Abante reporter Dexter Ganibe. Puwersahan ang pagkuha ni Congressman Leandro Leviste sa Cabral Files noong September 4, 2025. Yan ang kinumpirma ng DPWH sa pagdinig ng Senado. Kaya agad nilang sinelyuhan ang computer ng nooy Undersecretary Catalina Cabral. Dapat ikakasaan niya nila noon ang investigasyon sa insidente. Pero mismong si Yusek Cabral na niya ang nakiusap kay Secretary Vince Dizon na ilang araw pa lang sa pwesto noon na wag nang palakihin ang issue. We are not certain what files were acquired. Right after that, we secured the computer. It was sealed off, taken off to ensure that it remains intact and hindi na po siya matamper. Sabi naman ni Congressman Leviste, may go signal ni Secretary Dizon ang paghingi niya ng kopya at nasa loob ng opisina si Cabral nang kopyahin ang mga files sa dala niyang USB. Binigyan ka ng hard copy, and how did you get the soft copy? In the presence of Yusek Cabral, I asked if I could get a soft copy of it, and that time Yusek Cabral was with us, and that was after a phone conversation with Secretary Vince Dizon. Okay, so yung USB mo mismo, nilagay mo sa computer ni Yusek Cabral, and you transferred the file to your USB. In Correct. the office of Yusek Cabral, In her computer. in the planning services office computer. Pero pinabulaanan ito ni Dizon sa On Point ng Billionaire News Channel. Tinawagan po ako ni Undersecretary Cabral, a little distressed kasi nga pinipilit daw po silang magbigay ng dokumento. Sabi ko, anong dokumento? Allocations per district. And I said, isn't that public document? Sabi ko, wala pong problema doon. As far as getting files in a computer, ibang usapan yon. Kasi nalaman ko na lang yun after the fact. Nung nangyari na, I got a report na yun nga, no, merong mga files na kinuha. Pinayagan mo talaga na makakuha siya ng budget allocations per district. Yes. But what you're saying is you did not allow. First of all, I did not know that May flash drive siya. Nung after the fact ko na nalaman Siyempre, hindi ko naman papayagan. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson, ang hawak niyang kopya ng Cabral Files ay mula sa abogado ni Cabral na ibinigay sa kanya nang masawi ang dating DPWH official. So hindi kumpleto yung aking files. Yun lang binigay sa akin personally or through an intermediary nung lawyer ni late Undersecretary. And it appears na mayroong magkakapareho doon sa files ni Congressman Leviste at saka sa aking files. I didn't anymore attempt to ask. Hindi pa naman sinusumite ni Lacson sa Blue Ribbon ang hawak niyang files dahil hindi niya ito authenticated ng DPWH. Sabi ni Yusek Bernabe, nang maglabasan ng tinaguriang Cabral Files ay hindi na nila binuksan pa ang computer ni Cabral. Agad din anya nilang itinurn over ang computer at iba pang mga dokumento matapos isampina ito ng Office of the Ombudsman. Ombudsman po yung best na mag-handle ng files together with the PNP ACG, Mr. Chair. I think baka po, kapag po kami yung maggalaw, baka po matamper namin at mapagbentahan pa kami na tinamper namin yung mga files. Hiningi na rin ni Senate President Tito Soto kay Congressman Leviste ang buong kopya ng hawak niyang files para sa Blue Ribbon Committee. Dexter Ganibe, Abante.